Isang kasalanan man yan, maraming kasalanan yan. Pero kapatid, kapag hindi nilalapit kay Lord, lumalala hanggang sa hindi natin namamalayan, nalulunod na tayo sa bawat pagkakamaling nagawa natin. Yung mga kasalanan hindi natin naiaamin sa Panginoon, pinapahirapan ka nito hanggang sa hindi mo namamalayan, naaagnas ka na. You can be inside the church. You can be attending the church, but if you have a hidden sin in your heart, para kang lumalakad na, alam mo yun? Na lumulutang sa ere, wala nang yaman. At hindi mo namamalay, lahat ng aspeto ng buhay mo nagkakaroon ng domino effect, nasisira at nagiging komplikado ang lahat. Pero kapatid, here's my good news, na hindi po doon nakatingin ang Panginoon. Hindi doon, hindi ka tutuldukan ng Diyos sa pagkakamali mo. Kaya nga naparito ang Panginoong Jesus more than 2,000 years ago. He wants to save you. He wants to redeem you. He wants to restore you. Ang totohanan pong repentance. Ang totohanan pong binigay ang buhay niya sa Panginoon. Ang totohanan humingi ng tawad kay Lord. At ito po, ang totohanang pag-amin, hindi na binabalikan. Ang grasya ng Panginoon ay hindi lisensya para ulit-ulitin natin yung mga pagkakamaling pinagsisihan na natin sa Panginoon. Allow God to help you deal with the consequences. Kung ginalaw ka na ni Lord, dumaan ka na ng consequence, maski ba yung natututunan mo at sasabihin mo, di ko napapalikan to kasi dinaanan ko na. I learned it in the hard way at hindi ko na uulitin pa. If you want to have a revival in our hearts, allow God to use your mistakes for a greater testimony. May mga times, pwede nagkamali tayo sa harapan ng Panginoon. Nagkamali tayo, kita na lahat ng tao yung pagkakamali natin. Yung basad na naranasan natin, pagkapasad na naranasan natin. Pero naniniwala din po ba kayo na mukhang basag sa harapan ng tao, pero kapag si Lord ang nag-ayos, pinapaganda ni Lord yung storya ng buhay ng isang tao na lumapit sa kanyang harapan. And God can use your failures and brokenness to even minister to other people na maaaring dumadaan sa current situation mo o maaaring dadaan pa lang pero dahil sinabi mo na yung natutunan mo, sinabi mo na yung naging aral sa napagdaanan mo, kapatid, di na nila dadaanan pa, naging warning sa kanila at the same time naging blessing din sa kanila ang storya ng buhay mo, mga magulit mga kapatid. That's why harapin po natin ang lahat ng ito. Whether, hindi ko po alam kung ano po nangyari po sa atin. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa inyo. Hindi ko alam kung anong estado natin sa harapan ng Panginoon. But if you need to experience and receive the forgiveness of God, ito lang po sinasabi ng Panginoon. You don't have to make things complicated. Isa lang, simple lang. Nalapit tayo sa harapan ng Panginoon. And we will allow Him to move in our lives. We will admit to Him, Lord, ito ang totoong estado ng puso ko. Change me, Lord.